Ayoko gamitin yung word na mahirap dahil bago pa man kami pumasok sa party list election, alam namin yan ang realidad na sa kasalukuyan, bawat lugar na puntahan mo, kadalasan si congressman, si governor, si mayor, may bit-bit ng party list o kaya meron ng local party list or regional party list organization na tumatakbo dun sa lugar na yon. So alam namin yan ang realidad. Pero it's a challenge. Pero ganyan talaga. Kung nais namin talaga na, kung seryoso talaga kami na makaabot to as many people as we could, talagang yan ang aming haharapin. So kumbaga sa amin, tulad ng napaliwanag ko kanina, kahit kami ay dayo, hindi kami taga rito, ay ang pinapakiusap namin ay sana mabigyan kami ng pagkakataon na mailatag kung ano ang plataforma. And in that regard, kami nga nagpapasalamat sa local government officials sa Nueva Ecija na kami pinayagan na naging bukas ang pintuan nila sa mga outsider na party list organization. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun ang nangyayari. May mga ibang lugar dyan, pag alam na ikaw ay hindi taga ron, pahirapan ang pangangampanya. And in that regard nga, I really appreciate na kami ay nabigyan ng pagkakataon na pumunta dito sa Nueva Ecija at mangampanya ng lantaran and freely communicate and express our views and to even talk to local media. And then at the end of the day, basta kami, naipaliwanag namin ang aming programa, na ilapit namin sa taong bayan kung ano ang nais namin gawin. At the end of the day, decision nila whether kami ang susuportahan na hindi taga rito pero handa namang tumulong o mas gusto nila o mas nasa puso nila ang suportahan nila yung sarili nilang lugaran. I-respect namin yan dahil decision yan ng electorate. With regard to elderly, yung mga elderly heads of the family. Yes, well, gusto natin sila maipasok din, lalo na kung sila ay nag-iisa. Gusto natin maipasok sila sa definition pa rin ng solo parent at mataasan yung stipend na nakukuha nila under the Expanded Solo Parents Act. Dahil sa kasalukuyan, ang nakakatanggap lang ng allowance o stipend ay mga minimum wage earners na solo parents. Pero nais namin pataasin yon at palawakin nga ang coverage. At dyan papasok yung mga elderly heads of families. salamat po. So, ang maganda dito sa party list nyo, ito yung traditional na party list talaga that represents a certain sector, no? Sir, sa inyo nanggaling yan. Hindi, kasi marami yung malabo talaga kung ano ba nire-represent. Anyway, kasi may Supreme Court decision naman tungkol. Yes. But then again, ganun ba kalalim yung makikita yung problema nitong lavables at kinailangan nyo na magkaroon ng isang legislator sa tingin nyo? Ganun ba kalala ang problema sa pamilya? Ayoko sabihin na ganung kalala o ganung kalalim. Ang maaari kong sabihin ay dahil kami, yung mga bumuo nitong party list na to, yan kami ay nanggaling sa sektor na yan. Ako sa kasalukuyan nasa isang OFW family setup. Yung isa naming nominee galing sa isang adoptive, ampon. Samantala yung isa nasa isang blended family. Dala ng aming mga karanasan, growing up at pati dun sa mga nakikita namin sa aming sitwasyon, dun nabuo yung ideya na baka dapat magkaroon tayo ng isang party list or organisasyon na tututok sa kanilang mga pangangailangan. Dahil nga, tulad nga dun sa halimbawa ko, pagdating sa mga anak, may mga ilang karapatan ang ating mga lovables, itong mga non-traditional families, na kumbaga napag-iiwanan sila. Ang ayaw lang naman namin ay yung madehado. Tulad nga ng prinsipyo namin sa pamilya ko party list, ayaw namin na may napag-iiwanan. So ang gusto lang naman namin, at the end of the day, ang pinaglalaban namin, equal rights, equal opportunities, pagkakapantay-pantay. Ayoko naman sabihin na napakalala ng problema, pero at the end of the day, yung prinsipyo siguro yung dapat natin pagtuunan. Prinsipyo natin, dapat buo man ang pamilya mo o hindi, ikaw man ay produkto ng isang traditional or non-traditional family, siguro dapat tayo nag-agree na wala tayo dapat pagkakaiba sa isa't isa. Kung may mga pagkakataon na hindi pantay ang pagtrato sa kanila ng batas, siguro marapat na iyon ay makorek nang sa ganun ay maiayos natin yung sistema na walang napag-iiwanan. Sir, nabanggit nyo kanina na you are within the survey within the top 25
Yes, sir. Pero ngayon pala, how far have you gone in a campaign? Mga ilang porsyento na ng ating bansa narating? Well, we have 2 weeks left. Ngayon naman, ang party list po, tulad namin, wala po kami parang local na baluarte, no? Hindi nga po kami galing sa isang probinsya o region. So, kaya po talaga ang kampanya namin nationwide. Ang ginawa nating approach ay nag-identify po tayo ng mga 14 na probinsya. At dun sa mga probinsya na yon ay nag-identify din tayo ng mga 2 o 3 bayan o city kung saan dun lang kami mga kampanya. Of course, dala yan ng limitasyon sa oras, limitasyon din sa resources. Hindi naman namin talaga kaya magsagawa ng isang malawakang nationwide campaign. So, kaya kailangan talaga targeted. At nagkataon naman, ang Nueva Ecija, isa talaga yan dun sa mga lugar kung saan nagsimula ang pamilya ko, foundation. Hindi pa ako kami party list. Dito po sa Nueva Ecija, kahit paano, ay meron na po tayong natanim na presence sa tulong ng ating mga provincial coordinators. At kaya po, from the very beginning, talagang kasama na sa equation ang Nueva Ecija. Kaya po kami nagdadasal, umaasa na kahit paano, ay kahit kami nga po ay dayo, hindi taga rito, ay konting kurot dyan, malayo na po. Sa tingin ko ang mararating namin, makakuha lang kami ng konting suporta po sa inyong lugar.